16 ang patay sa mga insidente ng karahasan mula na magsimula ang election period, batay sa tala ng PNP. Mananatili naka-full alert ang PNP hanggang Huwebes. Saksi, si Rafi Tima. Nagpakawala ng warning shot sa mga sundalo at pulis sa ilang voting precinct sa Marawi. May nagtipon-tipon daw kasi mga taga-suporta ng isang mayoral candidate, kaya kailangan nila itong palayuin. Ayon sa isa sa mga leader ng grupo, nais lang nilang puntahan ng grupo ng kanilang poll watchers na umanay hinaharas sa loob ng voting precincts. Pinoprotekta po sa bawat mamamayan po. Sana po maintindihan niyo po kami kasi nagkakaroon po ng dayan po. Yun lang po, ang hinihiling po naming mga sibilyan po. Sa kabila ng komosyon, matagumpay na naihatid sa munisipyo ang mga balota. Sa Pualas, Llano del Sur, 5 lalaki ang inaresto matapos manong magpaputok ng baril sa labas ng polling center. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa election gun ban. Ayon sa AFP, 3 ang namatay dahil sa election-related violence sa buong Llano del Sur. Pero unang pagkakataon daw ito na walang naitalang failure of elections sa anumang bayan ng lalawigan. First time nangyari sa Lanao na walang failure of election. So, maganda yung ating nagawa dito ngayon sa election ng 2025. Sana tuloy-tuloy na ito. Sa Maguindanao del Sur, gumamit ng chili spray o alkohol na hinaluan ng dinikdik na sili ang mga sundalo ng 601st Infantry Brigade. Ginamit nila ito para maawat ang gulo sa pagitan ng mga supporter ng mga kandidato doon. Para po sa kapayapaan na inihiling natin, magagaling po yan dapat sa atin. Iusap po tayo, lahat na po nang tapos na. Dahan-dahan na po na tayo mag-exit. Nagbukas at nagsara rin ng mga presinto na walang naitalang nasawi. Sa pangkalahatan, generally, we can still say, no, as a conclusion na general peaceful naman, no. Additional forces o yung augmentation, nakatulong yon, nakakontribute yon ng malaki, kaya nagkaroon tayo ng ganitong relatively successful conduct ng election dito sa ating area. Ayon sa PNP, naging maayos ang botohan sa buong bansa. Mas tahimik daw ngayon kumpara sa mga nakaraang eleksyon. Sa kabila ito ng naitala nilang 16 na patay dahil sa election-related violent incidents mula na magsimula ang election period noong January 12, 2025. Wala rin naitalang failure of elections sa anumang panig ng bansa. Sa datos ng PNP na nakuha ng GMA News Research, noong 2022 elections, 27 ang naiulat na election-related incidents kung saan 4 ang nasawi. Ayon sa PPCRV, bagamat marami silang natanggap na reklamo, karamihan daw dito ay mula sa mga galit na botante. That's a good indication. People are very passionate and feel very strongly about what they're voting for. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.